Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mga seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Diborsyo sa Japan. Bakit may mga Pilipinang hindi alam na diborsyada na pala sila? Sa Japan, isa sa mga bagay na madalas ikagulat ng ilang Pilipinang asawa ng Hapon ay ang pagkatuklas na diborsyado na pala sila ayon sa rekord ng Japan, kahit hindi sila dumalo sa korte o hindi nila lubos na naintindihan ang proseso. Dahil magkaiba ang batas at sistema ng Japan at Pilipinas, nagiging sanhi ito ng kalituhan at problema sa legal na katayuan ng mag-asawa. Sa Japan, ang pinakakaraniwang uri ng diborsyo ay tinatawag na Kyogi Rikon o Divorce by Mutual Agreement. Sa sistemang ito, maaaring magsumiti ng divorce notification, Rikon Todoke, sa City Hall kapag may pirma at selyo ng magkabilang panig. Kapag natanggap at naaprubahan ito ng lokal na pamahalaan, itinuturing ng legal na diborsyado ang mag-asawa sa Japan. Maraming Pilipina ang nagugulat kapag nalaman nilang naiproseso na pala ang diborsyo dahil hindi nila lubos na naunawaan ang dokumentong kanilang pinirmahan noon. O kaya naman ay matagal silang hiwalay ng tirahan at hindi na nasubaybayan ang mga legal na hakbang ng kanilang asawa. May mga pagkakataon ding nagkakaroon ng issue tungkol sa mga dokumentong pinirmahan nang hindi naiintindihan ang nilalaman dahil nakasulat sa wikang Hapon. Dahil sa kakulangan ng pagsasalin o legal na payo, may ilang Pilipina na pumipirma sa mga dokumento na inaakalang para lamang sa ibang layunin. Ngunit may kaugnayan na pala sa proseso ng diborsyo. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang magpabasa o magpasalin muna ng anumang dokumentong legal bago ito lagdaan. Isa pang dahilan ay ang pagkakaiba ng pagkilala sa diborsyo sa Japan at Pilipinas. Kahit legal na ang diborsyado sa Japan, maaaring hindi agad ito kinikilala sa Pilipinas. Para sa maraming Pilipino, kinakailangan pa ng tamang legal na proseso sa Pilipinas, gaya ng Judicial Recognition of Foreign Divorce upang maitala at makilala ang diborsyong naganap sa ibang bansa. Dahil dito, may mga sitwasyong diborsyado na ang isang tao sa Japan, ngunit sa mga rekord ng Pilipinas ay kasal pa rin siya. Mahalaga ring malaman na kung may hinala ang isang Pilipina na nagsimula na ang proseso ng diborsyo sa Japan, maaari siyang humingi ng kopya ng family registry o kasekitoho ng dating asawa upang makita ang kasalukuyang marital status na nakarehistro sa Japan. Maaari rin siyang kumonsulta sa isang abogado o legal professional upang malaman ang kanyang mga karapatan at ang mga susunod na hakbang na dapat gawin. Sa kabuuan, ang pangunahing dahilan kung bakit may mga Pilipinang hindi agad nalalaman na diborsyado na sila sa Japan ay ang pagkakaiba ng legal na sistema, kakulangan ng kaalaman sa wikang Hapon, hindi pagkakaunawa sa mga dokumentong pinirmahan, at ang magkaibang paraan ng pagkilala sa diborsyo ng Japan at Pilipinas. Dahil dito, napakahalaga ng maingat na pagsusuri sa mga legal na dokumento at agarang paghingi ng legal na payo kapag may usapin tungkol sa kasal at diborsyo sa ibang bansa. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye,
makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o awtoridad. Marami pong salamat.